Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Nang panahong yaoy narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus. At sinabi sa kanyang mga tagapaglingkod, ito'y si Juan Bautista. Siya'y muling nagbangon sa mga patay, kaya't ang mga kapangyarihan ito ay nagsisigawa sa kanya. Sapagkat hinuli ni Herodes si Juan at siya'y iginapos at inilagay sa bilangguan dahil kay Herodias, na asawa ni Felipe na kanyang kapatid. Sapagkat sinabi ni Juan sa kanya, hindi matuwid sa iyo na aariin mo siya. At nang ibig niyang ipapatay siya, ay natakot siya sa karamihan, sapagkat siya'y kanilang ibinibilang na propeta. Datapwat nang dumating ang araw na kapanganakan kay Herodes, ay sumayaw sa gitna ang anak na babae ni Herodias, at kinalugdan ni Herodes. Dahil dito'y kanyang ipinangakong may sumpa na sa kanya'y ibibigay ang anumang hingin niya. At siya na inudyukan ng kanyang ina ay nagsabi, ibigay mo sa akin dito na nasa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. At namanglaw ang hari, datapwat dahil sa kanyang mga sumpa, at sa nangakaupong kasalon niya sa dulang, ay pinag-utos niyang ibigay na sa kanya. At nag-utos siya, at pinugutan ang ulo si Juan sa bilangguan. At dinala ang kanyang ulo na nasa isang pinggan, at ibinigay sa dalaga, at dinala nito sa kanyang ina. At ang kanyang mga alagad ay nagsiparoon, at kanilang binuhat ang bangkay, at kanilang inilibing, at sila'y nagsialis at isinaysay kay Jesus. Nang marinig nga ito ni Jesus, ay lumigpit sila mula roon sa isang daong na nasa isang dakong ilang na bubod. At nang mabalitaan ito ng mga karamihan, ay nangaglakad sila na sumunod sa kanya mula sa mga bayan. At siya'y lumabas at nakita ang isang malaking karamihan, at nahabag siya sa kanila, at pinagaling niya ang sa kanila'y mga may sakit. At nang nagtatakip silid na, ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad na nagsasabi, ilang ang dakong ito, at lampas na sa panahon. Paalisin mo na ang mga karamihan, upang sila'y magsiparoon sa mga nayon, at sila'y mga kabili ng kanilang makakain. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kailangang sila'y magsialis, bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila sa kanya, wala tayo rito kundi 5 tinapay at 2 isda. At sinabi niya, dalhin ninyo rito sa akin. At ipinag-utos niya sa mga karamihan na sila'y magsiupo sa damuhan. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda. At pagtingala sa langit, ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad at ibinigay naman ang mga alagad sa mga karamihan. At nagsikain silang lahat at nangabusog at kanilang pinulot ang lumabis na pinagputol-putol na 12 bakol na puno. At ang mga nagsikain ay may 5,000 lalaki, bukod pa ang mga babae at mga bata. At pagdakay, pinapagmadali niya ang kaniyang mga alagad na magsilulan sa daong at magsiuna sa kanya sa kabilang ibayo, hanggang pinayayaon niya ang mga karamihan. At pagkatapos na mapayaon niya ang mga karamihan, ay umahon siyang bukod sa bundok upang manalangin.
at nang gumabi na, ay siya'y nag-iisa doon. Datapwat ang daong ay nasa gitna na ng dagat na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At sa ika-4 na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay nangagulumihanan sila na nangagsasabi, "Multo!" At sila'y nagsisigaw dahil sa takot. Datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong makatakot." At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, "Panginoon, kung ikaw nga, ay paparianin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig." At sinabi niya, "Halika." At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya, at nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, "Panginoon, iligtas mo ako." At pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya, at sa kanya'y sinabi, "O ikaw, nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" At pagkalulang nila sa daong, ay humimpil ang hangin. At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kanya na nagsasabi, "Tunay na ikaw ang anak ng Diyos." At nang makatawid na sila, ay narating nila ang lupa ng Genesaret. At nang siya'y makilala ng mga tao sa dakong yaon, ay nangagpabalita sila sa palibot-libot ng buong lupaing yaon, at sa kanila'y dinala ang lahat ng mga may sakit. At ipinamamanhik nila sa kanya na ipahipo man lamang sa kanila ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng nangagsihipo ay pawang nagsigaling.